Grabe nga mga mare, ang dami na naman nga nating nahuling tilapia. Tingnan nyo naman ang lalaki pa. Ito nga si Kuya Richard mga mare, ayan nagtatanim siya. Tingnan nyo ng mga situlit dito. Napakalaki ng ngalat at ang ganda ng kulay, manas sa tatay niya. Samahan nga pala ako ni Ran mga mare dahil nga pupunta nga ako sa eskwelahan kahit wala akong pasok dahil nga sa ID. Pero grabe lang din talaga ang traffic ngayon kaya kailangan talaga isang oras yung pagitan nyo nga. Kasi kung sakto nga lang yung pagpunta mo sa pupuntahan mo ay talagang malilit ka mga mare. Alam nyo ba dati 10 minuto lang namin ito pinupuntahan, ngayon halos 30 minutes. Yan nga ay inantay na nga rin ako dito mga mare at nakita ko nga siyang nandoon nakaupo. Alala ko nga tuloy dati kapag nagde-date nga kami kasi wala ako ng cellphone. Susumiyak na naman nga po si Gael. Ito nga mga mare kwento ko sa inyo. Dati kasi wala akong cellphone noon, tapos nga kapag magde-date nga kami ni Ran, mag-online nga ako sa computer shop. Halimbawa magkikita kami sa ganitong lugar mga mare, ang tagal niya nag-aantay, halos 3 oras. Kapag nga nakita niya ako, nakikita ko nakasimangot na siya. Matyaga pa nga rin siya mga mare kasi yung iba 30 minutes nga lang ay talagang napapagalitan na yung jowa nila. Siya naman kapag nakita niya na ako ay okay na nga yun mga mare. Eto nga napakarami na naman nga nating nahuling isda. Kaya tiba-tiba na naman nga tayo nito mga mare sa isda. Syempre mga mare, blessing to at napakarami rin naman talagang gusto nga ng isda na libre, pero tayo nga tingnan nyo naman yung biyaya galing sa tubig. Kaya mapapa-thank you Lord ka na nga lang talaga mga mare kung ganito palagi nga huli mo, tingnan nyo naman. Kaya nga lang hindi nga ito nabebenta dito. Sayang nga kasi baka nga pwede pa natin ito mapagkakitaan. Mga nagtatanong nga kung lasang gilik nga ito mga mare, hindi, wala siyang lasa. Parang katulad lang din mga mare na bibili nga namin. Pero minsan may nabibili pa nga kami, mas lasa pa nga yung nagili kaysa nga dito. Ito talaga mga mare, malinamnam nga siya kasi alam nyo na fresh na fresh. Tapos lulutuin mo nga siya mga mare, kaya naman masarap. At eto nga't umalis na nga rin sila dito mga mare. Tignan nyo yung ibon nga dito. Ako nga tuloy naalala mga mare, diba sa Bible meron nga din sinabi doon, yung ibon nga hindi pinapabayaan ng Diyos sa araw-araw. Tayo pa kaya? Minsan mga mare, hindi talaga natin maiwasan na hindi nga mag-alala sa future, lalo na ako mga mare. Ewan ko kung ako lang pero masyado ako maalalahanin sa future. Kaya ang nangyayari hindi ko na-enjoy yung present. Kung hindi pa siya nangyayari pero nasa isip ko ano na yung mangyayari, yung ganun. Minsan nga sumasakit na rin talaga yung ulo ko mga mare kasi nga nainis din ako sa ugali ko kapag ganun. Pero sabi nga nila dapat matutunan nga natin mag-enjoy yung sa kasulukuyan. Kasi si Lord lang din naman talaga makakapagsabi para sa mga hinaharap natin. Yun nga isa sa gusto ko mga maring ma-improve sa akin, yung ma-enjoy ko yung present. Hayaan na yung future kung ano ang mangyayari. Kayo rin ba? Alam ko may mga ilan din talaga sa mga nanonood sa atin na ganun din. Pero kadalasan kasi mga nanay yun. May chika ko lang sa inyo, kahit nun pa man, kumakain pa nga lang kami ng tanghalian o maghahana sa isip ko na hapunan. Walang araw na hindi ko nga tinatanong si Ran kapag kumakain kami ng almusal, ano uulamin namin sa tanghalian. Hindi pa nga kami tapos sa almusal pero iniisip ko na tanghalian. Lalo na nga ngayon na naging nanay na ako mga mare. Mas kinakabahan ako sa future para nga kay Gael. Kaya sabi ko nga kay Ran, hindi na kami nagsisika para sa sarili namin kundi para sa anak na namin. Dahil ayaw na namin maranasan niya yung mga naranasan namin noon. Siyempre, tayo naman mga magulang ang gagawa nga mga mare ng magandang future ng mga anak nga natin. Kaya kailangan dito nga sa present ay hinahanda na nga natin yun. Siyempre, wag pa rin pala talaga natin kakalimutan mag-enjoy sa bawat araw na meron nga tayo. O siya, magbalik na nga tayo dito mga mare sa tinatanim nga nila. Napalayo na naman nga tayo ng kwentuhan. Ewan ko mga mare, nasa 10 yata binili nga ni Kuya Richard nga na papaya. Pag dito naman nga kapag bumaha na, basta wag lang magpapakawala ang dam ay hindi na nga siya mga mare aabutin pa. At eto naman nga sila Robert tuloy, Jobert at saka si Jeffrey. Ewan ko kung saan nila dadalhin nga yung kahoy na yan mga mare. Ito talaga sila na nga ang namamahala kasi sila lang naman din ang nandito. Kahit nga ako gustuin ko pumunta nga dito palagi, hindi ko din magagawa mga mare. Hindi ko na rin kasi talaga kayang hatiin nga yung oras ko sa pag-aaral, pagiging nanay at kung ano-ano pa. At gabi na lang talaga yung may oras nga ako, pero tingnan nyo naman nga itong si Gael. Kahit bilhan mo nga ng laruan yan mga mare, oras lang sira na sa kanya, kaya ayan laruan niya mga sandok. Siya nga ang nagtumba ng upuan na yan mga mare, kaya ayan kalat-kalat na nga at nilagyan na nga lang namin ng unan para kung matumba. Kulot nga tawa ng tawa at tinawag nga ako, tingnan nyo naman nga si Gael, itinumba nga yung katutupi lang ng lola niya. Yan ay mga gusto niyang laruan mga mare. Yung mga anek-anek ayaw niya naman bibilihan mo nga siya. Ang bilis kasi niya mga maring magsawa. Kahit nga sa panonood nga sa cellphone ay ayaw niya din. Minsan kapag nasa-cellphone kami nakikisilip siya pero hindi siya yung bata na tutok, likot-likot niya. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.